equal except for the damage potential and survival potential na meron yung Aurora MLBB. Yeah. But now, this is game number 2. Will Aurora be able to extend this to a third and deciding series? Yan ang ating aabangan. This is TLPH and Aurora MLBB. Interesting yung battle spell choice ni Sanford. Instead of the Rivet, he went for the Sprint. So siguro ang naiisip niya rito is siya yung pang-cover sa Granger tsaka si Cillian. Siya yung pang-abot. And iba yung magiging use ng Glorious Pathway. So medyo iba yung iba yung nakikitang angulo ng Liquid Philippines. May saving grace naman from Aurora though. Kasi yung turtle fight nila, isa sa mga kailangan problemahin ng TLPH dito is yung Phobius. Oo. First time din na open yung Phobius kasi kanina nung game number 1 na ban yung Phobius na ito. So definitely something we need to look forward to pagpasok ng unang pagong. Kasi kanina, TLPH nakakuha ng lahat ng pagong. Oo, umaga poke dito sa may bottom lane. So nakikita natin na tumatama yung bala pero may revitalize na sagot. Tinitikitan nila Rene J. Napakakunat ng mga players. Ito, parang sneak peek pa lang to. Nang pwede nyong abangan kung paano bardagulan itong dalawa mamaya. Oo, patikim ng shampoohan at puksaan para sa TLPH and Aurora. But interestingly enough, maaga yung pagbibuild ng boots in terms of emblem Midnight. What are we seeing here? Nagiging typical ito from roamers. Usually, before the patch, Wilderness Blessing, yung kanilang pinipili. Pero ngayon, kitang-kita na naka-tenacity. Lalo sa late game, napakadaya yan. Yung actual damage mitigation. Kasi instead of the typical na 15 hybrid defense na mataas lang yung reduction na nakuha mo sa early game, pero pag scaling na yung damage, medyo na nawawala din yung effect. Pero ngayon kasi yung damage mitigation, malaking factor yun eh. Let's say 1,000 yung damage, 5% yung nawawala. Yes. Sobrang laking bagay, lalo na kung humaharap ka sa teamfight, yung 5% na yun might just be the extra life you need. And now, 7 seconds bago lumabas ang unang pagong, mukhang TLPH and JP will be the one in control. Parang ganda din yung nakita natin kanina game number 1. Nag-chechempuhan lang muna ang ating mga players. So level 4 na rin si Yue, si Sanford ay sasakay doon. Nakita sa malikod si Demon Kite, Cardiz makakasecure dito na Turtle. At patay naman si Cardiz, Demon Kite napatay na rin. So nakakapalitan ngayon. Meron pagtagkaldag para dito kay Edward. Okay si Yue, meron free hit para sa kanya. Habang si Sanji din ay doon. Lenny J medyo wala na buhay, makakatakas. Alis lang muna. And Edward napakakunat. Parang pinipipit lahat ng mga players dito ng TLPH. Sobrang napanindigan niya yung pagharap with this Phobius Midnight. Nakuha ng TL yung Turtle, pero 2 heroes ang bumagsak sa kanila. Yeah, medyo malungkot lang for Demon Kite. Uy! Oh, Demon Kite! Ow! Oh, have for 3! Sakto kay Doming Kite dun sa may bottom lane. Yung pagkakatama ng kanyang Astral Star Shatter galing kay Sanji was crucial in that kill. Okay. Ito na naman yung Express. Hindi pa tapos sa may middle lane. Grabe no, may si JP kasi may vision lagi eh. Tapos may vision din si Harap Sanji. siya. Sobrang nakarap lang si JP as well as si Sanji, pero ito na yung Jump Brothers from Edward. Alam mo, nakakatuwa kasi hindi tumitigil si Edward sa pagtalon, kahit sino tinatalunan lang niya, pero magiging low si Oheb. Nilatagang dance floor, pero tinamaan ng bala. Okay. Kinabahan ng konti si Oheb doon. Oo, nakaredy din dito yung TLPH, pero ganun katapang ngayon si Domeng Kite. Hindi daw pwedeng hindi makabawi eh. Hindi daw pwedeng hindi makabawi eh. Hindi nakita. Okay, hindi nila nararamdaman. Walang sisilat. Nakakalitin sa Oheb. Harapan na to. Hawakan mo sa tenga. Hawakan mo sa tenga. Pero nga na makakapag-dash away pa. Oheb napatay na. Glorious Pathway din. Pero na doon makakakampi. Doon ni Oheb sa may bottom lane. Ginamit na rin dito yung Sanguine Cause and even the Bats Beast. So, sino bang lumamang dun? Grabe yung palitan. Alam mo, honestly, medyo malaki yung nakuha ni Doming Kite. Pero bawi lang din kasi yun eh. I would say lamang pa rin ng TLPH kasi kahit paano napatay pa rin nila si Doming Kite. Mas slow down nila yung Granger. And masayang-masaya si Carl TZ. Yung suyo niya, kanina pa libre nakakuha. Although napatay siya sa first turtle fight, nakuha pa rin naman niya yung pagong. And tuloy-tuloy lang yung pagkuha niya ng farm, nakakuha pa siya ng kill sa bottom lane. Oo, at ngayon sinisimulan na ng pagong ng Aurora. Si Edward yata ang unang tutumba. Napakakunat dito ni Edward pero tatalon pa rin. Ginamit ang mga ultimate. Buhay pa din! Si Sanford nasa may Gedli. Carl TZ. Papaawan Edward! na rin. Okay, Rene J tumalon saglit. Grabe yung palitan dito ng dalawang teams natin. Nakita pa nga si Sanford. Pauuwiin ba ni Rene J? Pero napakakunat yata tatlo. Ang mga players dito na TLPH. Nahabol si Rene J. Pero buhay pa rin. Buhay pa nga rin. Pero napatay ni Sanji si Rene J doon. Ang Aurora pa din ang nakakuha ng pagong. Pero mukhang ito na ang pagpawing inaabangan nila Midnight. Grabe yung sustain, yung durability ni Rene J. Pala na rin ni Edward. Yung revitalize under the Phobius.
and sumakit yung mga leeg ng TLPH. Pinagbabatok-batukan sila ni Edward. Kala natin patay na siya. Nakapag-flicker out pa. Hindi pa tumama yung, yung Astral Recall or yung Yes. Star Shatter mula kay Sanji. And yun yung naging crucial. Kaya sinasabi natin, sobrang magiging crucial yung gagampanan ni Edward ngayon. Kasi nandito na sila sa gold lane para tulungan si Doming. Kahit pababagsakin, mahahatak si Oheb. Okay, pinipilit dito na okay na depensahan pa rin yung bottom lane. Kita natin ngayon yung pressure na ibinibigay sa bot. Sabi ni Doming kahit, I see you, brother. I see you. Sabi niya, pasalamat ka, isa lang yung Death Sonata. Kung dalawa yun, patay ka. And ngayon, Aurora naman yung gumagawa kay Oheb nung ginawa ng TLPH kanina sa kanya. Naglatag na nga din ng Glorious Pathway. Matutusukin ni JP si Doming kahit pero mag-isa siya. Torre lang muna ang gustong gawin. Space created pala. Sakto dito napatay na si Doming kahit dadating na yung mga players dito ng Aurora. Habang si Sanford naman, babalik against Edward. Sanji is here as well. Oheb dumating na rin. Merong free hit. Synchrovision for Oheb. At parang pwedeng diretso in pass sa may bottom lane dahil meron silang minion wave. Cartizzi, sabi niya, sama yata ako sa team fight. Sira muna tayo dito ng Torres sa may bottom lane. Grabe yung ginagawa ng TLPH Midnight. Balikan sila. Yeah, only pressure, only trade. And ang dami rin kasing kits ng TLPH dito. Again, yung pinag-usapan natin kanina ng Glorious Pathway, pati na rin yung Astral Echo. Kapag tumama dito sa Aurora, walang takbuhan. Yung Hayabusa, honestly, pwede tumakbo. Pero yung Granger, pag tinamaan nung dalawang yun, flicker talaga. Pero ang problema, pagka-flicker niya, nakita niya may tumatakbong Amazon eh. Hinahabol siya ni Sanford. Yun din yata yung naging gamit ng kanyang sprint. Kaya lang yung turtle ay magiging up. This is the last turtle of the match. Renny J, maganda yung pwesto. Pero Sanford at Edward nagpupuksan. Nilatag na din naman yung Glorious Pathway. Pero wala yatang babagsak muna. Oo, medyo nawala ng buhay si JB at that time. So naka-group up ngayon ang lahat ng mga teams. 5v5? Grabe yung vision na bibigyan ni Sanji. Pero nakita siya ni Demon kahit balik muna. Grabe! Grabe! To the rescue! Oo, parang malalong jump. Pero wait lang big jump naman yata ang gagawin doon sa may middle lane. Doming kahit nagpo-poke lang din. Nakabang si Oheb for that Summon Force. Habang yung Turtle pa lang pala yung pinagkagawan. Pero ganito na agad. Cartis mga Pinatusok! Na-stun pa nga si Demon Kite. Habang si Renny J nakita sa may batalikod. Edward, medyo Oheb? buguan. Hinabol dito ni Oheb. Nakuha pa nga. At si Sanford naman. Laban kay Renny J sa top. Okay, makunat tayong dalawa. Di ba tapos, Yue? Matatamaan nga ba si Sanford? Mabubuhay pa din yung Amazona kasi nakapasok sa bush. Turtle plus 2 kills sa Midnight. How is this going for TLPH? Again, only pressure talaga and it's going good for them kasi sila yung nakakuha ng pagong and grabe yung respo nila, no? Talagang nakatingin sila sa isa't isa. Bawal hindi rumespo for TLPH. Kahit si Sanji lang kanina nandun kagad yung tusok mula kay Cartizzi. Talagang ano to grabe tumusok si Carl eh. To the rescue lagi. To the rescue, pati si Demon kahit natusok din kanina eh. Grabe nga yung ginawa doon kasi kanina binabanggit natin sa draft na magiging crucial yung quad shadow. Yeah. Lalo na kung gusto nilang abutin si Sanji kasi as of now, 0 deaths pa din ito. Oo, inabangan talaga kanina si Demon Kite. For Sanji din na napakahirap nga talagang targetin. Ayan na nga. Okay, meron vision. Pinagbabato ng mga bala. Sabi kasi Okay. target pero may bawi yata dito sa side ng TLPH. US down na Oheb! ginagawa ni OG. Pero look at Oheb. Nagagalit na, nagigigil na. Boss Paldo. Pero nagalit din dito si Demon Kite. Tatlong buhay para sa side ng TLPH. 4 naman na napatay against sa Aurora. Grabe na talaga yung tusok ni Carl. Pagkatalon niya, tinamaan niya, tinamaan pa niya si Doming Kite and na-force out yung flicker. That gave Oheb the window to use the Zaman Force at maabot niya yung Granger sa may bandang likuran. Napunish lang siya nung shadow kill na nanggaling mula kay Demon Kite. Yes. Pero enough na yun kasi napatay na rin naman na nila yung Granger and then nagwawala lang si Cartizzi sa may bandang unahan. And grabe din, 2 o 3 hits ng Torre yung tinangke ni Oheb in that specific team fight. And with that, na-open yung middle lane 5 seconds bago mag-spawn ang unang Lord ng laban na 4,000 halos. 3,000 lang pala ang kalamangan na pinangahawakan ng Team Liquid. Kaso for Aurora, malaking factor to 3K na to kasi Ala ka. teka lang, Sanford! Okay, -1 ngayon ang TLPH Universe nila. Universe. Sabi ng Aurora, kailangan ng habulin ng Lord sila. Lord's Path, Edward. ginamit na. Habang si Edward nag-zone naman. Yung Lord, kanina mapapatay, Lord! Oh! Nice! Smiling Demon! Pero nga lang may team Talon? fight na gagawin. AOG for Renner J. At unti-unting mawawala dito mga players sa Nahatak! TLPH.
Shoot against Oheb. Nakabawi na ngayon. Double kill for the next standard. Hindi pa tapos sa pagragasa ang Aurora. Nakuha na nila yung Lord, nakapatay pa sila ng dalawa. And with that, nare-regain na nila yung control. Ito yata yung power spike na inaabangan nila. Nararamdaman na natin. Okay, grabe yung mga pitik na ngayon. Grabe na yung mga paniki ni Yue. Hindi pa sila tapos May Lord pa na mamamark sa baba. Ang ganda sana ng idea ng TLPH. Nakita nila ginamit yung Shadow Kill. Wala ring quad shadow si Demon Kite. Pero yung zone ng Aurora naging enough para ma-dissuade si Carl Easy rito na i-burst yung Lord. And umabot pa si Demon Kite. Saka nakakita naglalakad na Hayabusa na nanakaw ng Lord. Parang kalmado lang siya doon pero siya pa din yung nakakuha ng Lord pero nagsimula. Si Demon kahit si Sanji ang unang babagsak. Hindi pa sila tapos! AUG, sakto sa ilalim na Tori. Patay dito, 4 na players na DLPH. That's it! And that's it. Wipe out for Aurora. Sabi nila, hindi namin papayagan na magkakaroon kami ng 1 doon sa loose. And happy Saturday, everyone!